Ayan na guys. Ito yung area guys. Hindi pa natin nalinis. Medyo makapal na yung masukal na. Ayan. Marami tayong tinanim dito na saging. Ayan. Yung iba maliliit na. Ayan. Kardaba. O tawag din nilang saba. Ayan. Yun. Maliit pa. Ito guys. Puno na niyog. Itinanim namin guys para after 10 years pambayad ng buwis ng lupa. Sayang din, nakatiwangwang lang yung lupa tapos nagbabayad ka ng buwis sa gobyerno. Lugi tayo doon. Kaya kailangan nating taniman para may income. Yan, may saging pa doon, may niyog. Yan, di pa natin nalinis dito banda, pero dito sa kabila medyo nalinis na natin konti, pero mayroon pang part na hindi pa doon sa kabila na yun. Ito, malaki na yung puno na niyog guys. Ito yung itinanim namin kasi yun dito nabuwal yung ibang puno ng niyog nung bagyong Odette. Yan, puro niyogan sana yun dito kaso nung bumagyo natumba yung iba. Ito na lang yung mga natira, konti na lang. Pero kahit tong natira guys, nakaharvest na din kami konti, dinagdag sa pambayad ng buhis ng lupa. Ito, may nakita kayo guys, ang ginawa ko hindi lang niyog lang itinanim, nilagyan ko din ng saging, intercropping. Yung gusto kong ilagay dito, hindi lang yung isang klase lang ng tanim, kasi kailangan natin i-maximize yung area. Kailangan, sayang din yung spasyo kung puno ng lubi. Dapat meron din ibang tanim na nagbibigay income, kaya tinanim na namin ng saging. At plano ko din guys na makikita nyo yung sample dito guys. Ayan, mapansin nyo yung puno ng niyog itinanim namin sa gilid, sa gitna yung saging, pagitan sa gitna ng niyog. At plano ko din sa bawat gitna din ng saging na espasyo, plano ko ding lagyan yan ng kalamansi. Tataniman ko yan ng kalamansi. Kapag nalinis na tong lahat na to, lalagyan ng kalamansi para ma-maximize talaga yung yung area, para bang ang tawag yun, permaculture design, parang ganon ang gagawin ko dito sa area na to. Gagawin kong intercropping, di lang iisa, kasi sa na-observe ko guys sa mga tanim, di naman katulad nito, yung niyog hindi naman yan maapektuhan ng yung pagbunga niya at yung pagtubo niya sa
saging, kasi yung saging di yan naman nakikipag-agawan ng ng sunlight, kasi mas mababa siya kumpara sa puno ng niyog. Kaya napili ko na ang ilagay dito saging. Tapos yung kalamansi din naman, di naman yun makakapekto siguro sa pagbunga ng nito, yung saging at niyog, kasi di naman din yun kalakihan. At saka ayan guys, kung nakita niyo, hindi ko sinunog yung mga patayang damo, inayaan ko lang na tumubo. At ginamitan ko na lang ng yung grass cutter para gawin na ring pataba yung mga naputol. Hindi natin yan susunugin, gagawin lang natin, hahayaan lang natin yan para maging pataba sa lupa. Yun guys. At saka dagdag na din guys, alam nyo guys, yung lupa nandito, yan, kung nakita nyo itong lupa na to, noon guys, hindi talaga to ganun ka kumbaga magdadalawang isip ka, kasi magdadalawang isip ka na magtanim dito, kasi yung lupa dito is puro mga yung mabato na area to. Pero tingnan nyo guys, tingnan nyo, hindi na guys, naging mataba na siya guys, kasi yun yung yung ganito, yung mga yan, yung makakapandam mo kapag pinoto natin yan at hinahayaan na nating mabulok dyan, hindi natin susunugin, magiging pataba din siya ng lupa. Para sa ating paningin, ito ang mga damo na to perwisyo sa pananim, kasi kapag nahayaan natin, magiging perwisyo to siya sa pananim natin. Akalain mo naman kung gaano yan kataas, kapag lumaki magiging ganito kakapal yan kapag hinayaan mo. Yan, sobrang kapal talaga. Ganyan ang nangyari dito. Kaya yung ibang niyog na tinanim namin namatay, pero tatamnan din namin yan uli yung mga namatay. Baka tananiman ko yan ng dwarf, kasi yung mga nandito na nagtataasan is yung mga yan, native. Itong native matagal tong mamunga, after kailangan mo siyata mga 8 taon bago yan magsisimula na may bungang lalabas. Pero di pa ganon ka dami, paunti-unti pa yan bago maging ganito kadami, ganyan, bago maging ganyan kadami. Kumpara mo naman sa sa dwarf, mga 3 years lang yun. After 3 years mula ng pagkatanim, magsisimula na yung mamunga. Kaso nga lang, disadvantage naman ng dwarf, yung lifespan niya, hindi siya nagtatagal. Kumpara mo dito sa mga niyog na to, yung mga niyog na yan, tinanim yan ng mga magulang ko, ng mama ko,
Kasing edad ko na yan, mga nasa malapit na mag 30 taon itong mga niyog na to. Yan, nakapagbigay na rin ito ng income sa amin, pambayad ng buwis sa lupa. Kasi alam naman yung gobyerno natin, kailangan magbayad ay ng buwis. Kumbaga sa atin yung nakapangalan ng lupa, pero di mo naman talaga matatawag yung sa iyo kasi nagbabayad ka naman ng buwis. Pag di ka naman nagbayad ng buwis, ako, mababalik yan sa gobyerno, tatanggalin yung pangalan mo, ipamimigay yun sa iba. Kaya sayang yung lupa kapag di tinanim. Example na yan guys, yan, kikita nyo dyan yung kabilang lote na yan, yung parang burol yan eh. Yan, malaking lupa yan pero walang tanim. Sayang, napakasayang, kasi nagbabayad ng buwis ang may-ari niyan, tapos hindi naman siya kumikita. Iwan ko lang kung binabayaran pa yan. Binabayaran yan, logi siya. Sayang. Hindi naman kasi ganun ka sarap din mag mag farming. Kung gusto mong yumaman, siguro instant yaman, siguro ang farming hindi yon para sa iyo. Sa farming kasi kailangan mo ng patience, pagtsatsaga, kasi bago ka magkaroon ng ganito, alam mo, kailangan mo ng magbanat ng buto at magpapawis, at kailangan mo ilang taon na paghihintay bago ka makapag-harvest na yan. So yan lang guys, ang update sa lupa natin. Yan, yung isa nakarang linggo pa lang to, nilinis ko, pero tingnan mo naman, mabalik na naman yung yung mga dito, yung damo. Pero kapag medyo masukal na yan, babalikan na naman natin yan, lilinisin natin yan. Pero pagpatuloy muna natin paglilinis doon sa part na yan. Yan, napakasukal. At ito yung bahay namin guys, year 2020 to, hindi na yan namin tinirahan, kasi doon na kami nakatira, doon sa kabilang bahay. Sayang, di pa naman yan sira, yung sira lang yan yung yung bubong, papalitan kasi yung yero niyan may mga butas na, nabutasan nung bagyong Odette. Yung mga kahoy, may hanay na rin, pero solid yan guys, solid concrete, malaki yan. Iniwan na namin, doon na kasi ako sa kabilang bahay tumira. So yan lang guys, peace.